Isang maling desisyon sa pera ang kayang sumira ng ilang taon mong paghihirap. Maraming tao ang buong buhay nagtatrabaho pero nananatiling gipit at pagod. Habang ang iba naman ay tila mas lumuluwag ang buhay kahit pareho lang ang kinikita noon. Nakakatakot isipin na baka hindi kakulangan sa sipag ang totoong problema. Baka maling pagtingin pala sa pera ang dahilan kung bakit hirap makaahon ang karamihan. Araw-araw may taong bumabangon ng maaga para lang pambayad sa utang ang sahod. Marami ang nakasuot ng mamahaling gamit pero halos walang ipon pagdating ng emergency. Yung iba sobrang sipag pero walang naiipundar kahit ilang taon nang nagtatrabaho. Habang may mga ordinaryong tao na tahimik lang pero unti-unting yumayaman. Malaking kaibahan pala ang nagagawa ng tamang paghawak at pag-intindi sa pera. Karamihan sa atin lumaki na tinuruan kung paano magtrabaho pero hindi kung paano magpalago ng pera. Pinag-aral tayong mabuti para magkaroon ng trabaho pero hindi para maintindihan ang sistema ng yaman. Dahil doon maraming Pilipino ang paikot-ikot lang sa cycle ng sweldo at bayarin. Kapag dumating ang pera, mabilis ding nawawala dahil walang malinaw na direksyon. Masakit tanggapin na maraming tao ang tumatanda ng pagod pero hindi tunay na financially free. Pera ang isa sa pinakamalaking dahilan ng stress ng maraming pamilya ngayon. Nagiging sanhi ito ng away sa relasyon at problema sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag kulang ang pera, pakiramdam ng tao parang wala siyang kontrol sa sariling buhay. Pero kapag natutunan mong kontrolin ang pera, unti-unti ring nagbabago ang confidence at desisyon mo. Doon nagsisimula ang mas maayos na kinabukasan at mas tahimik na isip. Hindi kailangan maging milyonaryo para mabago ang buhay mo financially. Kailangan mo lang maintindihan ang mga leksyon na hindi madalas ituro sa paaralan. Simpleng pagbabago sa mindset ang kayang magbukas ng bagong oportunidad at mas malaking kita. Kapag nag-iba ang paraan ng pagtingin mo sa pera, mag-iiba rin ang direksyon ng buhay mo. Maraming Pilipino ang hindi yumaman dahil kulang sa oportunidad, kundi dahil kulang sa tamang kaalaman tungkol sa pera. Unang leson, hindi sukatan ng yaman ang malaking sahod. Maraming empleyado ang malaki ang buwanang kinikita, pero baon pa rin sa obligasyon at kakapusan. Habang lumalaki ang sweldo, lalong nadadagdagan ang luho at gastusin na dati naman ay hindi kailangan. Dahil doon nawawala agad ang perang pinaghirapan kahit halos buong buwan nasa trabaho ang tao. Nakakalungkot makita na kahit mataas ang posisyon ng iba, nananatili pa rin silang sunod-sunod sa bayarin. Mas mabigat minsan ang pamumuhay ng taong maluho kaysa sa simpleng namumuhay ng maayos ang diskarte. Kapag nakatanggap ang karamihan ng dagdag kita, madalas unang naiisip ang bagong gadget at mas mamahaling lifestyle. Bihirang unahin ng iba ang pagbuo ng savings o paghahanda para sa kinabukasan ng pamilya. Unti-unting nasasanay ang isip na ubusin ang pera para mapatunayan na umaangat na sila sa buhay. Doon nagsisimula ang mapanganib na cycle ng paghabol sa status habang palubog naman ang financial stability. Kahit gaano kalaki ang pumapasok na halaga, pwedeng maubos agad kapag walang kontrol sa paggastos. Tahimik lang madalas ang tunay na marunong humawak ng pera kahit hindi mamahalin ang gamit o sasakyan. Praktikal mag-isip ang mga taong marunong mag-ipon dahil mas pinipili nilang maging secure kaysa magpasikat. Kadalasan sila pa yung may kakayahang bumili ng gusto anumang oras dahil maayos ang pundasyon nila financially. Hindi kailangan magmukhang mayaman para magkaroon ng komportabling kinabukasan at maayos na pamumuhay. Mas mahalaga ang peace of mind kaysa pansamantalang yabang na ilang araw lang naman ang saya. Nabubulag ang maraming Pilipino sa paniniwala na malaking sahod agad ang sagot para makaahon sa hirap. Katotohanan na maraming negosyante at ordinaryong manggagawa ang yumaman dahil mahusay silang mag-budget at magpalago ng kinikita. Disiplina ang madalas kulang, kaya mabilis ding nawawala ang biyayang dumarating sa buhay ng isang tao. Kapag walang malinaw na direksyon ang pera, para kang nag-iigib ng tubig gamit ang butas na lalagyan. Ganoon kabilis mawala ang pinaghirapan kapag puro emosyon ang nasusunod sa bawat pagbili at desisyon. Darating ang panahon na mapapagod ang katawan, kakahanap ng mas malaking income kung walang natitira para sa sarili. Mas magandang matutunan ng maaga ang tamang pag-manage ng finances bago pa lumaki ang kinikita. Simpleng pamumuhay na may maayos na sistema ang mas nagdadala ng tahimik at stable na kinabukasan.
Hindi kailangang makipagsabayan sa ibang tao para masabing matagumpay ang estado mo sa buhay. Kapag natutunan mong pahalagahan ang bawat sentimo, mas mabilis mababago ang direksyon ng future mo financially. Pangalawang lesson, ang utang na pamporma ang tahimik na sumisira sa kinabukasan. Maraming tao ang bumibili ng mamahaling bagay, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nilang makasabay sa paligid nila. Unti-unting nagiging normal ang pag-swipe ng card kahit hindi sapat ang kakayahang magbayad kada buwan. Dahil sa kagustuhang mapansin at hangaan, napapasok ng iba ang desisyong nagdadala ng matinding problema, kalaunan. Nakakapanibago sa pakiramdam ang magkaroon ng bagong gamit, pero panandalian lang madalas ang saya na dulot nito. Pagdating ng bayaran, saka mararamdaman ang bigat ng obligasyong matagal bago matapos. Kultura ng pakikisabay ang isa sa malalaking dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hirap makaipon ngayon. Kapag may bagong cellphone ang barkada, gusto rin agad bumili kahit hindi naman sira ang dating gamit. Kapag may engranding handaan ng kamag-anak, napipilitang gumastos ng lampas sa budget para lamang hindi mapahiya. Unti-unting nasasanay ang isip na mas mahalaga ang opinyon ng ibang tao kaysa sariling kapayapaan. Ganyang klase ng mindset ang madalas naglalagay sa tao sa matagal na pagkakabaon sa pagkakautang. Hindi agad napapansin ng karamihan kung gaano kabilis maubos ang sweldo kapag puro hulugan ang binabayaran buwan-buwan. Bawat interes at dagdag singil parang maliit lang sa umpisa pero lumalaki habang tumatagal ang panahon. Kapag dumami ang obligasyon, nawawalan ng kalayaan ang isang tao para pumili ng mas magandang oportunidad. Madalas napipilitang manatili sa trabahong ayaw na nila dahil kinakabahan silang mawalan ng pambayad sa utang. Doon nagsisimulang maramdaman na parang kontrolado na ng pera ang direksyon ng buhay nila. Tahimik ang tunay na may control sa finances dahil hindi nila kailangang patunayan ang estado nila sa ibang tao. Mas pinipili nilang maghintay at mag-ipon kaysa bumili agad gamit ang perang hindi pa naman hawak. Kadalasan sila pa yung mas nakakaangat matapos ang ilang taon dahil marunong silang umiwas sa pabigat na obligasyon. Hindi nakakahiya ang pagiging simple kung kapalit naman nito ay maayos na kalagayan at tahimik na pag-iisip. Mas kahanga-hanga ang taong marunong magpigil kaysa sa taong laging nagpapadala sa tukso ng pansamantalang saya. Darating ang pagkakataon na mas magiging mahalaga ang financial freedom kaysa magarang imahe sa paningin ng ibang tao. Kapag natutunan mong kontrolin ang pagnanasa, mas luluwag ang galaw ng pera sa araw-araw mong pamumuhay. Unti-unting mawawala ang kaba tuwing dumarating ang due date at mga bayarin bawat buwan. Mas magaan mabuhay kapag alam mong hindi nakatali ang kinabukasan mo sa utang na dati lang namang pamporma. Doon magsisimulang mabuo ang mas matatag at mas panatag na relasyon mo sa pera. Pangatlong leson, kapag hindi ka marunong magpalago ng kita, habang natutulog ka mananatili kang pagod habang buhay. Karaniwang tao ang nagpapalit ng oras kapalit ng sahod, kaya kapag huminto silang magtrabaho, humihinto rin ang pagpasok ng pera. Ganyan umiikot ang buhay ng napakaraming Pilipino na halos walang pahinga kakahanap ng pantustos sa araw-araw na pangangailangan. Nakakapagod ang paulit-ulit na routine na trabaho mula umaga hanggang gabi, pero kulang pa rin para makabuo ng matatag na pundasyon. Kapag nagkasakit o nawala ng hanap buhay, biglang gumuguho ang pinaghirapang stability dahil iisa lang ang pinagkukunan ng income. Doon unti-unting napapaisip ang marami kung bakit tila walang usad kahit ilang taon nang nagsisikap. Hindi sapat na mahusay ka lang kumita kung wala ka namang sistemang nagpaparami ng perang pumapasok sa buhay mo. Matatalinong individual ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng dagdag pagkakakitaan kahit hindi nila bantayan buong araw. Pwedeng manggaling iyon sa maliit na negosyo online o simpleng investment na unting lumalago habang tumatagal. Marahan man ang simula, malaking tulong pa rin kapag dumating ang panahon na kailangan mo ng karagdagang seguridad. Mas gumagaan ang pakiramdam kapag alam mong hindi lang isang sweldo ang inaasahan mo bawat buwan. Kadalasang natatakot ang maraming tao sumubok dahil iniisip nilang kailangan agad ng malaking puhunan bago makapag-umpisa. Katotohanan na maraming matagumpay ngayon ang nagsimula lang gamit ang maliit na kapital at matinding tiyaga sa pag-aaral. Hindi lahat ng oportunidad nangangailangan ng milyon para kumita dahil minsan
Sapat na ang tamang diskarte at consistency. Unti-unting lumalaki ang resulta kapag marunong kang maghintay at hindi agad sumusuko kapag mabagal ang umpisa. Mahalagang maintindihan na walang mabilisang pag-asenso na walang kasamang sakripisyo at mahabang proseso. Nakalalamang sa panahon ngayon, ang marunong gumamit ng teknolohiya para makahanap ng bagong paraan ng pagkita. Habang ang iba umaasa lang sa overtime, merong mga taong kumikita gamit ang digital products at online services. Nagbabago na ang mundo kaya kailangang matuto ring mag-adjust kung ayaw mong maiwan sa paulit-ulit na sistema. Hindi habang buhay malakas ang katawan, kaya delikado kung puro pisikal na pagod lang ang sandalan ng kabuhayan. Mas matibay ang kinabukasang may iba-ibang pinanggagalingan ng resources at oportunidad. Darating ang yugto na mas pahahalagahan mo ang oras kaysa sobrang pagod na kapalit ng maliit na dagdag sahod. Kapag marunong nang gumawa ng income source na hindi nakadepende sa buong araw mong pagtatrabaho, mas luluwag ang buhay. Unti-unting magkakaroon ng pagkakataong makapagpahinga nang hindi kinakabahang mawala ng pambayad sa pang-araw-araw na gastusin. Mas maganda ang pakiramdam kapag alam mong gumagalaw ang finances mo. Kahit hindi mo bantayan bawat minuto, doon nagsisimulang mabuo ang tunay na kalayaan na matagal hinahanap ng karamihan. Pang-apat na lesson, kapag puro emosyon ang nasusunod sa pera, madalas pagsisisi ang kahahantungan. Napakaraming desisyon sa buhay ang nasisira dahil sa bugso ng damdamin, lalo na pagdating sa usaping pinansyal. Kapag malungkot ang tao, madalas naghahanap siya ng pansamantalang saya sa pagbili ng kung ano-anong bagay. Kapag masaya naman, napapadami rin ang gastos dahil pakiramdam nila deserve nilang gumastos ng walang limitasyon. Dahil sa pabago-bagong emosyon, nawawalan ng malinaw na direksyon ang paghawak sa kinikita bawat buwan. Hindi na mamalaya na unti-unti nang nauubos ang budget sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Kadalasang nagiging impulsive ang maraming Pilipino tuwing may sale o malaking discount sa shopping platforms. Dahil nakikita nilang mura, napapabili sila kahit wala naman talagang plano o pangangailangan noon una. Sandaling excitement lang ang nararamdaman pagkatapos ng checkout, pero matagal ang epekto sa ipon at budget. Mas lumalala pa kapag sunod-sunod ang online deliveries, habang pabawas naman ng pabawas ang natitirang pera. Kanyang klase ng ugali ang tahimik na sumisira sa financial discipline ng isang tao. Hindi lahat ng gusto dapat agad kinukuha, lalo na kung emosyon lang ang nagtutulak para bumili o gumastos. Mahalagang matutunan ang pagpipigil dahil hindi habang buhay laging may perang darating kapag kailangan mo. Karamihan sa mga taong maayos ang kalagayan, financially marunong maghintay bago gumawa ng malalaking desisyon. Binibigyan nila ng panahon ang sarili para makapag-isip ng maayos bago ilabas ang pinaghirapang halaga. Dahil doon mas bihira silang makaranas ng pagsisisi pagkatapos gumastos. Mapanganib din ang pagpapautang kapag awalang ang pinairal ng walang malinaw na kasunduan o limitasyon. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa perang hiniram na hindi na ibalik sa tamang oras. Kapag puro emosyon ang pinairal, nawawala ng balanse ang pagdedesisyon at nagiging komplikado ang sitwasyon. Hindi masamang tumulong, pero kailangan pa ring protektahan ang sariling kakayahan at kinabukasan. Mas maayos ang buhay kapag marunong kang magtakda ng hangganan kahit sa mga taong malalapit sa iyo. Darating ang panahon na maiintindihan mong hindi lahat ng nararamdaman dapat sinusunod, lalo na sa pera. Kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon, mas nagiging malinaw ang bawat hakbang at desisyong ginagawa mo. Hunti-unting nababawasan ang mga maling pagbili at padalos-dalos na gastusin na dati mong nakasanayan. Mas gumagaan ang pakiramdam kapag alam mong maayos mong napapangasiwaan ang kinikita mo buwan-buwan. Doon nagsisimulang mabuo ang mas matatag na ugali na magdadala sa mas maayos na kinabukasan. Pang-5 lesson, hindi habang buhay malakas ang katawan kaya delikadong umasa lang sa sipag. Araw-araw maraming Pilipino ang kayod ng kayod mula madaling araw hanggang gabi para maitawid lang ang pangangailangan ng pamilya. Halos wala ng pahinga ang iba, kakahanap ng dagdag raket dahil kulang ang kinikita sa regular na trabaho. Habang bata pa at malakas pa ang katawan, parang kayang kayanin lahat ng pagod at puyat na nararanasan. Pero dumarating ang pagkakataon na biglang bumabagal ang kilos at mas mabilis nang mapagod
kahit simpleng gawain lang. Kapag nangyari iyon, saka mararamdaman kung gaano kahirap kapag walang naihandang proteksyon para sa sarili. Karamihan sa mga manggagawa nakatuon lang sa paghahanap buhay pero nakakalimutang paghandaan ang mga susunod na taon. Kapag may pumasok na pera agad napupunta sa gastusin habang walang naitatabing pondo para sa emergencies at kalusugan. Dahil doon isang pagkakasakit lang minsan ang sapat para maubos ang matagal na pinagpaguran ng isang pamilya. Nakakatakot isipin na maraming tao ang walang safety net kahit ilang dekada nang nagtatrabaho ng tuloy-tuloy. Mas mahirap bumangon mula sa problema kapag parehong katawan at bulsa ang sabay na bumigay. Matalinong hakbang ang maagang pag-iipon para sa panahon na hindi na kayang magtrabaho ng todo tulad ng dati. Hindi kailangan malaking halaga agad ang maitabi dahil mas mahalaga ang consistency kaysa pabugso-bugso lang na paghahanda. Unti-unting lumalakas ang pundasyon kapag regular kang naglalaan kahit maliit na porsyento mula sa kinikita mo. Maraming ordinaryong empleyado ang nagkaroon ng mas panatag na buhay dahil nagsimula silang maghanda habang maaga pa. Disiplina ang madalas nagdadala ng magandang resulta kahit hindi kalakihan ang income ng isang tao. Mahalaga ring alagaan ang kalusugan dahil malaking bahagi ng financial stability ang maayos na pangangatawan. Kapag palaging puyat at sobra ang stress, mas mataas ang posibilidad na maapektuhan ang kakayahang kumita balang araw. Hindi sapat ang maraming pera kung kapalit naman nito ay tuluyang pagkasira ng kalagayan ng katawan. Kadalasan mas malaki pa ang nagagastos sa pagpapagamot kaysa sa perang naipon mula sa sobrang pagtatrabaho. Mas mabuting balansihin ang paghahanap buhay at pag-aalaga sa sarili habang maaga pa. Darating ang punto na mas pahahalagahan mo ang seguridad kaysa walang tigil na overtime at sobrang pagod araw-araw. Kapag nakapaghanda ka para sa mga hindi inaasahang sitwasyon, mas nagiging magaan ang pagharap sa kinabukasan. Unti-unting nababawasan ang takot dahil alam mong hindi ka basta mawawalan ng masasandalan kapag nagkaproblema. Mas tahimik ang isip ng taong may malinaw na plano para sa susunod na mga taon ng buhay niya. Doon nabubuo ang tunay na katatagan na hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking sahod. Pang-anim na leson. Kapag hindi mo alam saan napupunta ang kinikita mo, mahirap makausad sa buhay. Napakaraming tao ang nagtatrabaho buong buwan, pero hindi pa rin maintindihan kung bakit laging kapos bago dumating ang susunod na sahod. Pakiramdam nila sapat naman ang income, pero mabilis pa ring nawawala ang perang dumadaan sa kanilang kamay. Dahil walang malinaw na pagsubaybay sa gastusin, hindi nila napapansin kung saan unti-unting nauubos ang budget araw-araw. Maliit man tingnan ang ilang pagbili, kapag pinagsama-sama lumalaki pala ang epekto nito sa kabuang finances. Doon nagsisimulang maramdaman ng marami na parang walang direksyon ang pinaghihirapan nila taon-taon. Karaniwang dahilan ng pagkalubog sa kakapusan ang kawalan ng maayos na sistema sa paghawak ng pera. Kapag walang listahan ng pumapasok at lumalabas na halaga, mas madaling mapadpad sa hindi planadong paggastos. Unti-unting nagiging normal ang pagbili ng kung ano-ano dahil walang limitasyong sinusunod buwan-buwan. Kahit simpleng pagkain sa labas o paulit-ulit na online orders pwedeng maging dahilan ng pagnipis ng ipon. Maraming Pilipino ang nagugulat kapag nakita nilang mas malaki pa pala ang napupunta sa luho kaysa sa savings. Mahusay mag-budget ang mga taong marunong magbigay ng trabaho sa bawat sentimong hawak nila. Bago pa dumating ang sahod, alam na nila kung magkano ang ilalaan para sa bayarin at pangmatagalang plano. Hindi nila hinahayaang kontrolin ng emosyon o bigla ang tukso ang kanilang paggastos sa araw-araw. Dahil organisado ang sistema, mas madali nilang nakikita kung alin ang dapat bawasan at alin ang kailangang dagdagan. Ganyang klaseng disiplina ang madalas nagiging dahilan kung bakit mas mabilis silang umaangat sa buhay. Hindi kailangang komplikado ang pag-manage ng finances para maging epektibo at kapaki-pakinabang sa pang-araw-araw. Pwedeng magsimula sa simpleng pagsusulat ng gastusin gamit ang notebook o kahit ordinaryong application sa cellphone. Mahalaga ang pagiging aware dahil mas nagiging responsable ang tao kapag nakikita niya ang galaw ng kanyang pera. Kapag malinaw ang records, mas madaling gumawa ng mas matalinong desisyon para sa susunod na mga buwan. Unti-unting nababawasan ang stress kapag alam mong kontrolado mo ang bawat aspeto ng budget mo.
Darating ang yugto na maiintindihan mong hindi sapat ang sipag kung magulo naman ang pamamahala sa kinikita. Kapag natutunan mong bantayan ang daloy ng pera, mas nagiging malinaw ang landas papunta sa financial stability. Mas madaling makapag-ipon at makapagplano kapag alam mong hindi basta nawawala ang pinaghirapan mo. Lumalakas ang kumpiyansa ng isang tao kapag nararamdaman niyang hawak niya ang direksyon ng kanyang finances. Doon nagsisimulang mabuo ang mas maayos at mas disiplinadong kinabukasan. Pang-pitong lesson. Kapag natuto kang maghintay, mas malaki ang posibilidad na yumaman ka. Sana ang karamihan sa mabilisang resulta, kaya hirap silang magtiis kapag mabagal ang progreso ng kanilang pera. Kapag walang agad na nakikitang malaking pagbabago, nawawalan sila ng gana at sumusuko sa gitna ng proseso. Dahil doon maraming tao ang palipat-lipat ng diskarte, nang hindi man lang binibigyan ng sapat na panahon ang isang oportunidad. Nakakalimutan nilang karamihan sa matatagumpay na tao, dumaan muna sa mahabang panahon ng paghihintay at pagtitiis. Walang malaking bunga ang tumutubo agad sa loob lamang ng ilang araw o buwan. Kadalasang naloloko ang maraming Pilipino ng mga pangakong sobrang bilis daw ng kita at sobrang dali ng pagyaman. Dahil gusto nilang makaahon agad, pumapasok sila sa mga alok na walang malinaw na pundasyon o tunay na sistema. Kapag bumagsak ang pinasok nilang pagkakakitaan, saka lang nila nararamdaman ang bigat ng padalos-dalos na desisyon. Maraming naubos ang ipon dahil mas pinili nila ang mabilisang pangarap kaysa matatag na proseso. Ganyang uri ng mindset ang madalas nagdadala sa paulit-ulit na kabiguan sa usaping pinansyal. Matibay ang pundasyon ng taong marunong maghintay dahil alam niyang hindi overnight nabubuo ang tunay na pag-asenso. Habang ang iba nagmamadali, siya naman ay tahimik na nag-iipon ng kaalaman at karanasan. Hindi siya basta-basta nadadala ng ingay ng paligid dahil malinaw sa kanya ang pangmatagalang layunin niya. Unti-unti man ang pag-usad, mas sigurado naman ang direksyong tinatahak niya araw-araw. Kadalasan sila pa yung mas nagiging matagumpay pagdating ng tamang panahon. Napakalaking bagay ng consistency, lalo na sa pag-iipon at pagpapalago ng resources. Kahit maliit lang ang naitatabi kada buwan, kapag tumagal lumalaki rin ang epekto nito sa kinabukasan ng isang tao. Parehong prinsipyo rin ang gumagana sa negosyo at investments na nangangailangan ng panahon bago makita ang magandang resulta. Hindi agad namumunga ang maayos na diskarte, pero kapag inalagaan ng tama, malaki ang maibabalik nito balang araw. Pasensya ang isa sa pinakamahalagang ugaling, bihirang natututunan ng karamihan ngayon. Darating ang pagkakataon na marirealize mong hindi pala paramihan ng mabilisang kita ang sukatan ng tunay na tagumpay. Kapag natutunan mong kontrolin ang pagiging atat, mas nagiging maingat at mas matalino ang bawat hakbang mo. Mas nagiging malinaw ang direksyon dahil hindi ka basta-basta naakit sa mga pangakong sobrang ganda pakinggan. Lumalalim din ang tiwala mo sa sariling proseso habang unti-unting lumalakas ang pundasyon ng buhay mo. Doon nagsisimulang mabuo ang klase ng tagumpay na hindi madaling mawala kahit dumaan ang mahabang panahon. Pang-8 lesson. Ang pinakamahalagang investment ay yung pagpapalawak ng iyong kaalaman. Maraming tao ang gustong yumaman, pero kakaunti lang ang handang maglaan ng oras para matuto ng bagong kakayahan. Kadalasan, mas inuuna pa ng iba ang libangan kaysa pag-aaral ng bagay na pwedeng magpataas ng kanilang halaga at kakayahan. Dahil doon nananatili silang limitado sa parehong oportunidad habang mabilis namang nagbabago ang mundo sa paligid nila. Nakakalungkot isipin na maraming matatalino sana ang hindi umaangat dahil tumigil na silang matuto matapos makapagtapos ng pag-aaral. Kapag huminto ang pag-unlad ng isip, madalas mabagal na ring umusad ang estado ng buhay. Napakalaking advantage ng taong mahilig magbasa at matuto tungkol sa negosyo, pera, komunikasyon at tamang pagdedesisyon. Habang ang iba inuubos ang oras sa walang saysay na gawain, merong mga taong tahimik na dinadagdagan ang kanilang kaalaman araw-araw. Unti-unti silang nagiging mas mahusay humawak ng oportunidad dahil mas malawak ang kanilang pag-unawa sa iba-ibang sitwasyon. Hindi man agad makita ang resulta, lumalakas naman ang kanilang kakayahang gumawa ng mas matalinong hakbang sa buhay. Ganyang klase ng development
ang madalas nagbubukas ng mas malalaking oportunidad sa hinaharap. Hindi kailangan ng mamahaling kurso para magsimulang matuto at mag-improve bilang isang tao. Maraming libreng impormasyon ngayon na pwedeng magamit para mapaunlad ang sarili kung marunong ka lang maghanap at maglaan ng panahon. Pwedeng magsimula sa pakikinig sa educational content o pagbabasa ng materyales tungkol sa tamang paghawak ng finances. Habang nadadagdagan ng kaalaman, mas nagiging malinaw kung paano umiikot ang sistema ng pera at oportunidad. Dahil doon mas nababawasan ang posibilidad na maloko o magkamali sa mahahalagang desisyon. Karamihan sa mga matagumpay na individual hindi tumigil sa pag-aaral kahit malaki na ang kanilang narating sa buhay. Patuloy silang naghahanap ng bagong ideya at paraan para mas mapabuti pa ang kanilang kakayahan at direksyon. Alam nilang madaling maiwan kapag naging kampante at umasa lang sa dating alam at nakasanayan. Habang lumalawak ang isip, mas lumalawak din ang kakayahang makita ang mas malalaking posibilidad. Doon nagsisimulang magbago ang pananaw ng tao, hindi lang tungkol sa pera, kundi pati sa buong buhay niya. Darating ang yugto na maiintindihan mong hindi sapat ang sipag lamang para magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kapag pinagsama ang tamang mindset at patuloy na pagkatuto, mas nagiging matatag ang pundasyon ng tagumpay. Unti-unting nagbabago ang kalidad ng mga desisyon dahil mas marami ka nang nauunawaan tungkol sa realidad ng buhay. Mas nagiging handa kang harapin ang pagbabago dahil hindi ka natatakot matuto ng bagong bagay at sistema. Doon tunay na nagsisimula ang mas malawak na oportunidad at mas mataas na antas ng pag-asenso. Isang tamang desisyon sa pera ang kayang bumago sa direksyon ng buong buhay mo, habang isang maling hakbang naman ang pwedeng magpabalik sa matagal mong pinaghirapan. Maraming tao ang naghahangad ng magandang kinabukasan, pero kakaunti lang ang tunay na handang baguhin ang kanilang nakasanayang paghawak sa pera, habang ang iba patuloy na umiikot sa parehong problema. Meron namang mga taong tahimik na umaangat dahil natuto silang mag-isip ng mas malalim tungkol sa finances. Hindi man mabilis ang pagbabago, siguradong malaki ang magiging epekto kapag nagsimula kang gumawa ng mas matatalinong hakbang araw-araw. Doon nagsisimula ang malaking pagitan ng taong laging kapos at taong unti-unting nagkakaroon ng tunay na kalayaan sa buhay. Maraming Pilipino ang sobrang sipag pero kulang sa tamang kaalaman kaya paulit-ulit pa rin ang kanilang pinagdadaanan taon-taon. Kahit gaano kalaki ang kinikita, pwedeng mawala agad kapag walang malinaw na direksyon at kontrol sa paggastos. Kapag natutunan mong pangalagaan ang bawat perang dumadaan sa kamay mo, mas nagiging maayos ang bawat aspeto ng buhay. Unti-unting nababawasan ang stress at pangamba dahil alam mong may matibay kang pundasyong binubuo para sa kinabukasan. Mas gumagaan din ang pakiramdam kapag hindi ka naalipin ng utang at walang tigil na pagkayod. Hindi kailangan maging eksperto agad para makapagsimula sa tamang financial journey. Sapat nang maging bukas ang isip sa pagbabago at handang iwan ang mga maling nakasanayan noon. Kahit maliit na adjustment sa mindset at disiplina pwedeng magdala ng napakalaking resulta pagdating ng panahon. Habang tumatagal, mas mararamdaman mong unting nag-iiba ang takbo ng buhay at pagtingin mo sa pera. Doon mabubuo ang mas malawak na oportunidad at mas matatag na kinabukasang matagal mong gustong maabot. Napakaraming tao ang naghihintay ng malaking swerte, pero nakakalimutang mas mahalaga pala ang tamang desisyon araw-araw. Bawat pagtanggi sa luho, bawat sentimong naitatabi, at bawat bagong kaalamang natututunan may malaking epekto sa future mo. Hindi agad makikita ang resulta, pero tahimik iyong bumubuo ng mas maayos na buhay habang lumilipas ang panahon. Mas maganda ang pakiramdam kapag alam mong hindi ka lang basta nagtatrabaho, kundi gumagawa ka rin ng direksyon para makaahon. Doon unti-unting nababago hindi lang ang bulsa, kundi pati ang buong pananaw mo sa tagumpay at buhay. Kapag dumating ang araw na marunong ka ng kontrolin ang pera, hindi na takot at pagod ang magdidikta ng mga desisyon mo, mas magkakaroon ka ng kumpiyansa dahil alam mong kaya mong harapin ang mga hamon nang hindi agad bumabagsak financially. Unti-unting mawawala ang pakiramdam na habol ka ng habol habang walang malinaw na destinasyon. Mas magiging tahimik ang isip dahil alam mong bawat sakripisyong ginagawa mo ngayon may magandang patutunguhan balang araw. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago
na kayang magdala ng mas maayos at mas malayang buhay para sa iyo at sa pamilya mo.